Ang tatlong nagsasayaw na mga prinsesa. Sa isang malayong kaharian, may tatlong magagandang magkakapatid na prinsesa. Ang kanilang amang hari ay madalas na nagdaraos ng sayawan dahil mahilig sumayaw ang kanyang mga anak. Ngunit habang ang dalawang panganay na prinsesa ay napakahusay sumayaw, hindi naman marunong sumayaw ang bunso gaya ng mga ate niya. Kaya mo pang gandahan ng kaunti ang pagsasayaw, Mia. Hindi magandang sumayaw ang munting prinsesa kahit na gusto niya talaga. Pati ang mga bisita sa paligid ay nakatingin sa kakaiba niyang sayaw at pinagtatawanan pa siya. Ano ba yan? Sumasayaw ba siya o ano? Yak! Anong klaseng sayaw yan? Hindi na ako sasayaw. Sa sobrang galit ni Mia, agad siyang lumabas ng bulwagan at nagkulong sa isang kubo sa kagubatan. Habang nakatingin sa mga bituin at nag-iisip kung paano sumayaw, napansin niya ang isang binata na dumaan. Mahusay na sumasayaw ang lalaki sa ilalim ng liwanag ng buwan na hinangaan siya ni Mia. Lumabas si Mia at sa pagkakataong iyon, biglang may napadaan sa paan niya na isang ardilya at napasigaw siya. Ay! Ano ba yun? Huminto ang lalaki sa pagsasayaw at nagtama ang kanilang paningin. Okay ka lang ba, ma'am? Oo, ayos lang. Natakot naman ako sa ardilyang yun. Ganun lang talaga sila, ma'am. Huwag kang matakot. Hindi nakatiis si Mia at tinanong ang lalaki kung paano siya nakakasayaw ng maganda. Ipinakita ng binata ang sapatos na suot niya. Sapatero ako. Mamahaling materyales ang gamit ko para gumawa ng magic sapatos na pangsayaw. Kaya malaya ako nakakasayaw sa kagubatan tuwing gabi. Talaga ba? Kailangan ko rin ng ganyang sapatos. Naglabas ng 3 pares ng mahiwagang sapatos ang sapatero at inilagay ang mga ito sa harap ni Mia. Pumikit ka, tapos humiling ka. Pumili ka ng isa sa mga mahiwagang sapatos na to para sa iyong swerte. Pero tandaan mo, ang bawat sapatos ay may mahalagang alituntunin. Kung hindi mo susundin yon, gagawa ito sa iyo ng anumang mahika na gustuhin ito. Agad na pumikit ng mariin si Mia. Pinagpalit-palit ng sapatero ang ayos ng sapatos para ipaubaya sa pagkakataon kung alinmang sapatos ang pipiliin ni Mia. Ngayon ay pumili ka ng isang pares ng sapatos. Sana ay maging ako ang pinakamagandang sumayaw sa bulwagan. Tinuro ni Mia ang pulang sapatos. Saka binuksan ang kanyang mga mata. Kunin mo, sa'yo na to ngayon. Ngunit huwag mong kalimutan. Isusuot mo lang dapat ang sapatos kapag kabilugan ng buwan. Dahil kung hindi, hindi mo na mahuhubad ang mahiwagang sapatos na to. Yan ang panuntunan. Masiglang kinuha ni Mia ang mahiwagang sapatos at bumalik na sa palasyo. Laking gulat ng mga prinsesa nang makitang tuwang-tuwa ang kanilang kapatid na si Mia. Mia, bakit ka nagmamadali? Ano yung nasa kamay mo? Ha? Ano? Wala. Nagtipon ang lahat sa bulwagan ng palasyo para sa isa pang gabi ng sayawan. Nagsimulang sumayaw ng maganda ang mga kapatid na prinsesa ni Mia tulad ng dati. Isinuot ni Prinsesa Mia ang mahiwagang sapatos na bigay ng sapatero at sumayaw siya sa bulwagan ng palasyo. Napakaganda niyang sumayaw. Nakakasabay na siya sa ritmo ng tugtog at hinangaan siya ng mga kapatid at ng mga bisita. Wow! Ang galing! Oh, napakaganda niyang sumayaw! Kamangha-mangha! Mahusay nang sumayaw si Mia, ngunit nawala sa kanyang isip ang bili ng sapatero dahil hindi kabilugan ng buwan sa gabing iyon. Habang sumasayaw si Mia, unti-unti siyang naglalaho. Ay, anyari? San na siya? Tanging ang kanyang nagsasayaw na sapatos na lang ang natira. Sa sandaling iyon, natakot ang mga tao at sumisigaw na nagtakbuhan palayo. Mia!
Naku! Oh, naglaho si Mia! Napamulat si Mia nang marinig ang natatakot na sigawan. Ngunit hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Multo? Nang humarap siya sa pinakamalaking salamin sa sala, tanging ang mahiwagang sapatos lang ang nakikita niya at hindi ang sarili niya. Naku! Naglaho pala ako. Hindi ko sinunod ang panuntunan ng sapatos. Dumikit na sila sa mga paa ko. Kailangan kong hanapin ang sapatero. Wala ring nakakarinig sa boses ni Mia. Sa katunayan, ang lahat ay lumabas ng palasyo sa takot dahil sa mga pulang sapatos na gumagalaw pakaliwat kanan sa bulwagan. Agad na tumakbo palabas si Mia. Sinundan siya ng magkapatid na prinsesa. 3 magkakapatid na prinsesa ang naglalakad sa kagubatan sa dilim ng gabi. Pagdating nila malapit sa kubo, nakita nila ang sapatero. Sino siya? Ang galing niyang sumayaw. Ang sapatos niya katulad ng kay Mia. Tsaka puno ng sapatos ang bag niya. Humingi ng tulong ang mga kapatid ni Mia sa sapatero. Nang sabihin ng sapatero na kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na kabilugan ng buwan para masira ang sumpa, labis na nagalit si Mia at nagpupumadyak ng walang tigil. May isa pang solusyon, pero kung gagawin natin yun, mawawalan niya ng mahika at magiging ordinaryong sapatos na lang. Kung payag ka, pag-untugin mo ang iyong mga paa ng 3 beses. Naisip ni Mia na mas mabuting isuko ang sapatos kaysa hindi siya nakikita. At 3 beses niyang pinag-untog ang mga paa. Ang sapatero sa unahan at kasunod si Mia. Pupunta sila sa isang balon. Medyo may kalayuan. Tumalon ang sapatero sa loob ng balon. Nagulat ang magkakapatid na prinsesa nang makita ito. Maya-maya, lumabas sa balon ng sapatero at may dala siyang isang balde. Iwiwisik ko dyan itong mahiwagang alabok ng buwan upang mawala ang mahika. Natanggal nga ang mahika ng sapatos nang mawisikan ito ng alabok sa kabilugan ng buwan. At muling lumitaw si Mia. Agad siyang niyakap ng mga ate niya. Mia, hindi mo kailangan ng mahika para sumayaw ng maganda. Dahil kahit sino ay pwedeng sumayaw ayon sa kanyang ikasisiya. Oo nga, tama ka. Salamat, Mamang Sapatero. Maraming salamat. Mula sa araw na iyon, sumayaw si Prinsesa Mia sa kanyang sariling paraan, gaya ng lagi niyang gusto. Mayroong isang maringal na kaharian sa gitna ng malawak na karagatan. Ang pinakabatang prinsesa ng kahariang ito ay ang sirenang si Arya. Gusto niyang mamasyal sa karagatan sa araw na iyon. Amang Hari, matagal na tayong hindi nakakapamasyal sa karagatan. Gusto mo ba sumama sa akin na mamasyal? May pupuntahan ako ngayon. Gagawin kong tahanan ng mga isda ang mga lumubog na barko. Maganda kong anak. Sa ibang araw na lang tayo mamasyal. O sige po, tutulungan kita sa pagbalik ko. At lumangoy ang munting sirena sa kailaliman ng karagatan. May nakasalubong siyang natatakot na mga isda at isang pamilya ng mga pagong. Pagong, anong nangyayari? Bakit kayo nagmamadali? Takbo, sirena! Dali! May malaking pintuan na humihigop ng nilalang! Lumikha ang sirena ng isang kalasag na bula para sa sarili niya at mabilis na lumangoy patungo sa misteryosong tarangkahan. Laking gulat niya nang makita na meron niyang saradong tarangkahan sa kailaliman ng dagat. Nang malapit na siya, biglang bumukas ito at isang malaking alimpuyo ng tubig ang humigop sa munting sirena. Natagpuan ni Arya ang sarili sa ibang karagatan. Ang mga isda at korales dito ay walang kulay at ang tubig ay malabo at marumi. Paglingon ni Arya, wala na ang alimpuyo, pati ang misteryosong tarangkahan. Napansin niya ang mga starfish sa ilalim ng bangin habang naglilibot siya. Hello, starfish. Naliligaw yata ako. Pwede niyo ba akong tulungan? Was für ein Ding bist du? Wir verstehen nicht, was du sagst.
nakakita sila ng taong dagat sa unang pagkakataon, sa takot ay nagtago ang mga starfish sa ilalim ng bato. Hindi naman maintindihan ng sirena kung bakit lumayo ang mga starfish sa kanya at kung bakit hindi niya alam ang wika nila. Samantala, nakita niya ang isang maputla at pagod na ulang na papalapit sa kanya. Hoy ulang, naliligaw yata ako. Pwede mo ba akong tulungan? 何を言ってるのかわからないよ。君は魚？それとも人間なの？ Spójrzcie tutaj! Nigdy wcześniej nie widzieliśmy takiej dziwnej ryby. Naku, hindi rin tayo pareho ng wika. Maliliit na isda. Paano natin maiintindihan ang isa't isa? Sinubukang humingi ng tulong si Arya gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit natakot ang ulang sa mga paggalaw na ito at agad na lumayo doon. Nagpa siyang lumangoy si Arya at may nakita siyang blowfish sa di kalayuan. Nilapitan niya ito agad upang humingi ng tulong. Pakiusap, tulungan mo ako, blowfish. Naligaw ako at hindi na ako makabalik. Huh? Are you a sea person? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, pero hindi kita sasaktan. Huwag kang mag-alala. Nang ilalapit na ni Arya ang kanyang kamay sa blowfish, nataranta ang blowfish at pinalaki nito ang makamandag na palikpik na tumusok sa daliri ng munting sirena. Nahimatay si Arya doon mismo at nakapikit siyang lumubog sa ilalim ng tubig. Lumipas ang oras, ang hari ng karagatan na si Poseidon ay naghahanap na sa kanyang anak na si Arya na hindi pa nakakauwi sa kaharian. Ituloy ang paghahanap sa karagatan! Nang magkamalay ang munting sirena, namulat ang kanyang mga mata sa bahay ng isang matandang dikya. Nakabantay ito sa tabi ni Arya. Salamat naman at nabuhay ka. Sa wakas may nilalang na nagsasalita ng kapareho ng aking wika. Salamat sa pagligtas sa akin. Sinabi ng dikya kay Arya na siya rin ay hindi sinasadyang napadpad sa bahaging ito ng karagatan. Ilang taon na ang nakalilipas at hindi na siya makabalik. Kaya natutunan ko ang bawat wika dito. Pero hindi sapat ang kakayanan ko para pagandahin ang lugar na ito. May naiisip akong solusyon. Pero, kailangan nating hanapin muna ang mahiwagang tarangkahan. Sabay na lumangoy si Arya at ang matandang dikya sa kalawakan ng karagatan. Tapos, sumipol ng malakas ang matandang dikya. Biglang lumitaw ang maraming pusit sa paligid nila. Hiniling ng dikya sa kanila na sabay-sabay na maglabas ng kanilang tinta. Sa tulong ng tintang nilabas nila, ang dating hindi nakikitang tarangkahan sa sandaling iyon ay nakikita na. Pero kahit anong pilit nila, hindi nila ito mabuksan. Kaya lumikha ang munting sirena ng isang martilyo na bula at hinampas niya ang tarangkahan ng sobrang lakas. Kaya naman sa pagbukas nito, natagpuan nila ang kanilang sarili sa kabilang karagatan. At magkasama silang lumangoy pauwi sa kaharian ng karagatan. Kinuwento ni Arya sa kanyang ama na si Poseidon, isa-isa kung gaano karumi at napabayaan ang naiibang mundong nakita niya. Malinaw ang dapat nating gawin. Kailangang malinisan ang tubig doon sa lalong madaling panahon at bibigyan natin ng magandang tahanan ang mga isda. Sabay silang lumangoy papunta sa lugar kung saan matatagpuan ang misteryosong tarangkahan. Itinaas ni Poseidon ang kanyang salapang at lumikha ng malalakas na alon. Saglit na lumitaw ang misteryosong tarangkahan at saka nabasag. Kaya ang dalawang karagatan ay nagtagpo. Luminis ang tubig at napakasaya ng mga nilalang sa dagat. Noon din ay napagtanto ni Poseidon na nahihirapan ng mga isda na unawain ang wika ng bawat isa. Kaya ginawa niyang paaralan ang lumubog na barko para naman lahat ng isda ay mapag-aralan ng wika ng bawat isa. You won't poison me anymore, will you, little bubble?
Hindi na kita sasaktan muli, Sirena. Pasensya na. Matapos linisin ni Poseidon ng tubig, lahat ng isda ay nagkaisa na pagandahin ang bagong mundong ito, kung saan natuto sila ng wika ng bawat isa. Dahil ang bawat bagong wika ay palaging makapagbubukas ng pintuan ng isang bagong mundo. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the Little Mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Sa isang malayong bansa, may magkapatid na babae na kilala sa kanilang kayabangan at sa pagiging mga inggitera. Sobrang naiinggit sila sa kapatid nilang si Beauty. Walang bagay na hindi nila gagawin upang magkaroon din ng kagandahan at kaligayahan. Noong araw na iyon, habang naghahanda ang magkapatid para sa pupuntahan nilang piano recital ni Beauty, nagsimula na naman silang magtalo. Ano ba? Bakit mo ba kinuha na naman yung suklay ko? Una sa lahat, hindi ito sa'yo, kay Beauty kaya. At pangalawa, kahit isuklay mo ito, hindi pa rin gaganda yung buhok mo. At nang mabali ang suklay, wala na silang pag-aawayan, kaya nagplano na lang ang magkapatid ng ikakagalit ni Beauty. Samantala, ang mangkukulam na si Rosa na nakatira sa isang malaking kastilyo ay tinitingnan sa salamin ang pangit niyang mukha. Bigla niyang tinapon ang hawak ng mga tuyong rosas. Hindi na sila gumagana. Pangit na ako magpakailanman. Noong batang mangkukulam pa si Rosa, pinagtatawanan ng lahat ang kanyang kapangitan. Marami siyang sinubukang mga sumpa at mahika, ngunit walang tumalab sa kanya. Isang araw, nagdidikdik siya ng mga rosas na galing sa kanyang hardin. Gumagawa siya ng pabango upang maalis ang di kanais-nais niyang amoy. Nang bumangga sa kanya ang tumatakbong pusa na si Murmur, tumapon tuloy sa ulo niya ang mangkok ng dinurog na rosas. Sa sandaling iyon, ang malalaking nunal sa kanyang mukha ay nawala. Ang buhaghag niyang buhok ay naging malasutla. Ang ilong ko, ang buhok ko, ang kamay ko. Gumanda ako! Mirmir, tingnan mo! Ang ganda ko na ngayon! Sa wakas, nakahanap ng paraan si Rosa para maging maganda. Paggising niya tuwing umaga ay ginagawa na niya ito. Hanggang sa may dumating na prinsipe at binunot ang mga rosa sa kanyang hardin. Habang tinatakpan ni Rosa ang kanyang salamin, may narinig siyang kaluskos. Eto palang magkapatid na sina Barbara at Bianca ay basta na lang pumasok sa kastilyo. Ito po ba ang kastilyo ni Witch Rosa? Hoy! May tao ba dyan? Ang mga inggiterang kapatid ni Beauty ay natakot nang bigla nilang nakita ang bruha. Sino kayo? At anong ginagawa niyo dito sa aking kastilyo? Nagsumbong ang magkapatid sa mangkukulam na namumuhay si Beauty ng masaya sa isang palasyo at gusto nilang supilin ang kaligayahang ito sa darating na piano recital. Anong kailangan nyo sa akin? Kulamin o sumpain mo siya. Gawin mo siyang mataba tulad ng bola para hindi na siya gustuhin ng prinsipe. Mamahalin pa rin siya ng prinsipe kahit mataba siya. Talaga ba? E di ikulong natin siya sa tuktok ng bundok na may 7 kuweba. Mahahanap pa rin siya doon ng prinsipe.
Hindi magkasundo ang magkapatid sa gusto nilang ipagawa at patuloy silang nagtatalo. Kaya pinatahimik sila ng kamay ng mangkukulam na si Rosa. Kumuha siya ng kulay lila na bote mula sa lagayan ng gayuma at inabot ito sa magkapatid. Lagyan nyo ng 3 patak nito ang piano ni Beauty. Saka nyo na ako pasalamatan. Tuwang-tuwa na umalis ang magkapatid. Gabi na noon, masaya si Beauty na pumunta ang mga ate niya sa kanyang pagtatanghal. Ate Barbara, Ate Bianca, mahal kong mga kapatid. Namiss ko kayong dalawa. Namiss ka rin siguro namin. Konti. Gaano ba kaliit ang bahay mo? Maliit? Ito ay isang palasyo. At sobrang luma na ng piano, ha? Hindi luma ang tawag. Ito ay antigo at mamahalin. Paglayo ni Beauty, palihim na kinuha ni Barbara ang bote ng mangkukulam at binigay kay Bianca. Naglagay si Bianca ng 3 patak nito sa piano. Hindi ito alam ni Beauty at nang magsimula siyang tumugtog ng piano, nagkaroon ng itim na usok sa paligid niya. Ang musikang tinutugtog niya ay biglang naging malakas na ingay. Hinahataw ni Beauty ang mga teklado ng piano at lahat ay nakatitig ng may pagtataka. Sinubukan ni Prinsipe Richard na pakalmahin si Beauty, ngunit nabigo. Umalis tuloy ang mga panauhin dahil sa pagkadismaya. Ang magkapatid naman ay pumunta sa kanilang silid na masaya. Kinabukasan, nagsimulang manigaw si Beauty sa lahat ng nakikita niya. Prinsesa, anong nangyayari sa'yo? May problema ba? Anong nangyari? Hindi pa ba sapat na makasal ako sa isang halimaw? Labis na sumama ang loob ni Prinsipe Richard sa sinabi ni Beauty. Para bang ang kanyang mabait na maamong prinsesa ay naglaho at isang malupit at galit na babae ang pumalit. Nagsisisante si Beauty ng kusinero, ng hardinero, ng kasambahay na may bagong dahilan araw-araw. Masaya namang nanonood ang magkapatid at hinihintay ang araw kung kailan hihiwalayan ng prinsipe si Beauty. Iniisip ko kung maiiwan ba sa akin ang palasyong ito kapag naghiwalay na ang prinsipe at si Beauty. Dahil ako ang panganay, sa akin dapat pareho ang palasyo at ang prinsipe. Isang araw, inaayos ni Prinsipe Richard ang mga teklado ng piano nang mapansin niya ang bote ng mangkukulam sa ilalim ng piano. Ay naku, di kaya itong bote ay... Pagkasuri niya nito, alam niyang kagagawan iyon ng bruhang si Rosa. Agad siyang sumakay ng kabayo at pumunta sa kastilyo ng mangkukulam. Binalibag ni Prinsipe Richard ang pinto sa kanyang pagpasok. Anong kailangan mo sa amin, bruha? Bakit mo naman kinulam si Beauty? Hindi ako ang may gusto nito, kundi ang mga kapatid ni Beauty. Desperadong nagtanong ang prinsipe kung paano ito maaayos. Sisirain ko ang sumpa kung may ibibigay ka sa akin na muling magpapaganda sa akin. Kinuha ng prinsipe ang kwintas ng kahilingan na lagi niyang dala, ang tanging alaala ng kanyang ina, at iniabot iyon sa bruhang si Rosa. Sinabi niya na maaari siyang humiling ng kahit anong gusto niya, ngunit kailangan hintayin ang kabilugan ng buwan sa 3 gabi. Tinanggap ni Rosa ang kwintas at ikinahon. Sa harap ng salamin ay binawi niya ang sumpa, ngunit nagbabala sa prinsipe. Nakuha mo na ang gusto mo. Sinira ko na ang sumpa kay Beauty. Pero kapag hindi gumana ang kwintas, katakutan mo ako, prinsipe. Masayang umuwi ang prinsipe sa palasyo. Sinabi niya kay Beauty kung ano ang talagang nangyari sa kanya. Noon di tinawag ni Beauty ang mga empleyado at humingi siya ng tawad sa kanilang lahat. Pagkakita nito, tinanggap ni na Barbara at Bianca ang kanilang pagkatalo. Oh, naman.
at umalis ng palasyo. Hindi pa napagtatanto ng bruhang si Rosa na ang tunay na kagandahan ay hindi nasa panlabas na anyo. Dahil kapag mabuti ang puso ng isang tao, ang liwanag ng mukha niya ay laging maganda.